Kamakailan naungkat sa pagdinig sa Senado ang pagdami ng mga kaso ng pagpatay sangkot ang mga nagmomotorsiklong salarin o mga riding in tandem. Nadagdag pa sa bilang na yan ang 2 kaso ngayong araw na posibleng may kinalaman daw sa illegal na droga. May report si Victoria Tulad. Natagpo ang dugoang nakahandusay sa isang bangketa si Maricon Iscario matapos barilin sa ulo sa Barangay Longos, Malabon City. Yung nagtatrabaho po doon sa tracking, sabi po niya, nakarinig daw po sila ng isang putok ng baril. Nung lumabas po, may nakita silang nakamotor na 2 lalaki papuntang C4 Road, Barangay Longos. Posible raw may kaugnayan sa droga ang krimen. Ayon po sa pinsan nung biktima, ma'am, na nakausap ko, si Masahito Iscario, yung pinsan daw po niya ay drug dependent, 1 taon nang nakakaraan. Pero sumuko na rin po ba yun? Hindi po, ma'am. Ayon po sa mga PCP personnel natin doon sa lugar. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya at inaalam din kung ginahasa ang babae dahil nakababa ang shorts nito nang matagpuan. Pinaslang din ng 2 lalaking nakamotorsiklo si Jeffrey Coral sa loob mismo ng kanyang bahay sa Pasay City. Ayon sa tiyuhin ng biktima, nakahiga lang daw noon at naglalaro ng games sa cellphone si Coral. Paglabas ko, nakita ko na lang yung nakamotor, 2 nakamotor. Narinig ko lang yung putok. 2 putok. Nakuha sa bangkay ng biktima ang 2 sachet ng hinihinalang marijuana. Hindi naman namukhaan ng mga residente ang 2 salaring naka-helmet. 2 lang sina Maricon at Jeffrey sa daan-daang biktima ng riding in tandem sa bansa. Sa isa sa mga pagdinig sa Senado kamakailan, naungkat ni Senator Richard Gordon ang tumataas na kaso ng mga napapatay dahil sa riding in tandem. I'd like to ask the General De La Rosa if he would bring also the report on people killed riding in tandem. For so many years, we have been inflicted with this malady called riding in tandem. People are killed and I don't hear any solution to these cases. This has been occurring long before this administration and beyond it. And so therefore, I would like to know from the General when he comes back, how many people have been killed riding in tandem? How many cases have been reported and solved and prosecuted to the successful occurrence? Noon lamang nakaraang taon, mayroong naitalang 1,186 na kaso ng pagpatay sangkot ang mga nakamotorsiklong salarin. Dahil dito, ilang mga lungsod na ang nagpapatupad ng helmet ban sa kanilang mga lansangan. Taong 2014 nang ipatupad sa Mandaluyong City ang pagbabawal sa mga may kaangkas sa motorsiklo. Sa pagpapatupad nito, buwaba umano ng bahagya ang mga kaso ng mga napapatay ng mga riding in tandem sa lungsod. Ngunit kung ipapatupad ang ganitong patakaran sa buong bansa, sasang-ayon naman kaya ang maraming may-ari ng motorsiklo? Victoria Tulad, GMA News.